Yan, magandang umaga o magandang gabi sa ating mga bisita ngayong araw nito sa mga manunood natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Bago tayo mag-umpisa sa ating first edition ng ating vlog, please po i-like nyo naman, comment kayo dyan at mag-subscribe kayo sa ating channel. Dahil ang ating kwentuhan ngayon tungkol po sa ating mga sarili, no? Ang ating topic ay how to be you, no? How to be you. So marami tayong pag-uusapan tungkol po sa ating mga sarili, kung paano tayo maging mabuting tao para sa ating kapwa-tao, no? So meron tayo dito nga nasulat na mga bilang na kung saan ay babasahin natin at bibigyan natin ng pagpapahalaga para sa ating mga sarili, no? Ito na. Kailangan maging totoo, no? Siyempre kailangan maging totoo ka. Kasi kung hindi ka maging totoo sa sarili mo, so kung puro kasinungalingan ang sasabihin mo sa iba, sinong maniniwala sa iyo? Siyempre kung halimbawa, kung mahirap ka lang, sabihin mo ang katotohanan sa mga kapwa mong kausap, di ba? Kasi kung halimbawa, kung talagang yun lang ang kaya mo, kung yun lang talagang buhay mo, maaring pwedeng may maawa pa sa'yo kung talagang sasabihin mo na mahirap ka lang. Malay natin, kahit na wala ka na makakain, magsisinungaling ka pa rin, sasabihin mo marami kang pagkain sa bahay nyo. Hindi na po pwede yun. Isang pagsisinungaling na po yun. Kailangan maging tapat ka sa sarili mo para may tumulong sa'yo at sakali, baka may magbibigay pa sa'yo, di ba? Kailangan maging totoo ka lang sa sarili. No? Kailangan maging totoo ka lang sa sarili mo na kung natanong ka ng iba o baka hindi ka pa kumakain, sasabihin mo ng totoo na syempre, hindi pa ako kumakain kasi wala akong pambili, no? At kung anong kakulangan sa iyo, huwag ka nang magsisinungaling, huwag mo nang itago, sabihin mo ang katotohanan na ikaw ay mahirap lang, no? Kung halimbawa, may mga kaibigan kang mayayaman at ikaw lang yung isa dun sa mga mahihirap, sabihin mo yung katotohanan na mahirap ka lang. Hindi mahirap ang magsasabi ng tapat. Hindi po binabayaran ang magsasabi ng tapat. Kasi nga, kailangan nating maging honest sa sarili para doon natin masusukat ang ating mga kaibigan kung hanggang saan ang kanilang pakikitungo sa iyo. Kung magsasabi ka ng totoo. Yan. Number 1 natin yan. So, ang number 2 natin, kailangan ipakita kung ano ang meron lang. Yun. So, sa mga nabanggit ko, no, huwag tayong masyadong maging mayabang sa ating mga sarili. Kasi kung halimbawa, isang kahig, isang tuka ka lang, tapos magmamayabang ka. Tapos ngayon, yung mga kaibigan mo may mga pera yan, tapos ikaw mahirap ka lang. 'Di ba? Tapos nagyayabang ka. Akala mo, kayang-kaya mo rin yung kaya nila. So, kailangan mong ipakita na mababa ka lang. No? Ipakita mo ang pagka-humble mo na ikaw ay hindi ka mayaman. Kumbaga, kung anong meron ka, yun lang yun. Huwag kang magmamayabang, huwag kang masyadong magpapakitang gilas kasi alam naman natin ang katotohanan ay merong may mas mapera or talagang may pera. Ikaw ay ganun lang yung kalidad ng buhay mo. So, kailangan mong ipakita na remain ka lang. Kung wala kang ibubuga dyan, hayaan nyo sila, no? Makikita naman nila yan sa sarili mo na talagang kung walang-wala ka. Di ba? Malay mo matutulungan kanila. Kaya, sabi ko nga, ipakita mo kung ano ang meron ka lang. Siyempre, katulad ko, no? Walang-wala ako, so pinapakita ko lang sa taong bayan kung ano ang meron lang ako. No? Hindi naman ako pwedeng magyabang kasi yun lang hanggang doon lang ako. Di ba? Pero kung marami akong pera, doon ka magyayabang. Hindi naman sa dahil ako siguro para sa akin kung marami akong pera, hindi ako magmamayabang. Lalo akong maging generous, no? Mas lalo akong generous. Kasi kung yung totoo mo na ipinapakita sa tao, kung ano lang ang meron sa iyo, yun lang ang tatanggapin nila, di ba? Pero kung ipapakita mo may pera ka tapos wala ka namang pera talaga, tapos sasabihin mo, parang gusto mong lumamang sa iba. Diba? Gusto mong magastos din, gusto mong ipakitang gumastos. Baka mamaya, yung pera na yan, pinangutangan mo pa yan, tapos ginastos mo sa mga bagay na hindi mo dapat gastusin, so magbabayad ka sa inutang mo na pera para lang maipakita ka na kaya mo. No? So, kaya nga, yan nga po yung sinasabi ko, yung number 2 natin, na kung ano lang ang meron ka, yun lang ang ipapakita mo sa tao. Kasi mahirap yung iisipin nila, akala ko mayaman yan, no? Akala ko mapera yan. Tapos makita nila, isang kahig, isang tuka ka lang. Kaya nga sabi ko, kung anong meron ka lang, maging totoo ka dyan. Kung anong meron ka, yun lang yun. Huwag ka nang masyadong magmamayabang kasi yan lang ang kaya mo. Kaya po, no? Maraming salamat dyan sa mga nakikinig sa atin. Shout out po sa inyo. Pwede po kayo magkomento. Number 3,
paano humarap ng maayos sa tao? Ito. Ganito lang yon. Paano humarap sa mga tao? Kailangan maging honest ka lang sa sarili. Sabihin mo katotohanan kung ano lang ang buhay na kaya mo. Di ba? Kung ano lang ang nararapat na gagawin mo. Yung honesty, kung ano lang po ang magagawa mo para sa sarili mo. Halimbawa, tutulong ka, pero walang-wala ka naman. So, wag mo nang gawin. Di ba? Mahirap yung tutulong ka sa ibang tao tapos ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo matutulungan. Di ba? Kung may sobra ka, pwede yun. Pero kung tamang-tama lang yung pera mo sa sarili mo, para sa panggastos mo, hindi mo na kailangan isipin ng iba. Kasi unahin mo muna yung sarili mo bago yung iba. Di ba? So, ito pa. Kung halimbawa, merong mga pangako, may mga pangako kang binitawan sa taong bayan. Halimbawa, magpapahiram ka ng pera tapos wala ka namang pera. Magpapahiram ka sa isang tao, pinaasa mo lang. So, kailangan, kung wala ka namang pera talaga, huwag ka nang magsalita, huwag ka nang magmayabang, no? Huwag mo nang ipilit na tumbasan yung iba. Kasi 'di ba, sasabihin sa iyo, akala ko maayos na tao 'yan, hindi pala. Hanggang salita lang pala 'yan. Paano mo mapoprove na maging maayos na tao ka? 'Di ba? Simple lang, maging totoo ka sa sarili, 'di ba? Maging tapat ka sa mga gagawin mo na mga pangako. Maging maayos ka sa sarili mo, yung tipong pag may kaharap ka, maging formal, hindi balasubas magsalita. Yan po yung isa sa mga maging mabuti ka sa tao o yung maging maayos ka sa tao. Yung hindi ka nagsisinungaling. Yung paasa ka lang, di ba? Paano ka magiging maayos nun kung magiging paasa ka lang sa tao? Halimbawa, pinangakuan mo siya, pupunta ka sa bahay, no, may bibigay ako sa'yo. Tapos pagpunta niya sa bahay mo, wala ka. So pinaasa mo yung tao, sa araw na yan, pupunta siya pero wala ka. Paano sasabihin sa'yo, akala ko maayos na tao yan, sinungaling pala yan eh. Pinaasa lang ako, di ba? So, marami po sa mga kababayan natin na ganyan po ang gawain, no? Yung mga, halimbawa, magsasalitang ganito tapos papaasahin lang. So, dapat hindi. Dapat pagka sinabi mo, tuparin mo. Para masasabi talaga sa iyo yan, maayos na tao yan, mabuting tao yan. Tinutupad niya ang kanyang sinasabi. No? Hindi yan sinungaling. So, kumbaga tapat ka sa sarili mo, ayaw mo masira sa kapwa mo, sundin mo yung pinangako mo. Para yung tao, yung sinabi mo doon, yung pangako mo, tuparin mo, pupunta siya at nandun ka. Diba? So sana, ganun po ang maging isang maayos at mabuting tao. Yung hindi ka nagsisinungaling sa sinabi mo na andyan ka lang tapos pupuntahan ka, wala ka. Tapos may sinabi ka na ito yung araw na to, magbibigay ka ng kung ano-ano, huwag mo nang paasahin ng tao kung hindi mo itutupad yan. Kasi kawawa po ang pinaasa. Ikaw rin yung pag magkita kayo, sasabihin sa'yo, pinaasa mo ako, no, akala ko okay ka, akala ko maayos ka. Dapat hindi po ganun, no? Huwag magpaasa ng tao. So, kailangan maging maayos ka na tao para ang tiwala sa'yo habang buhay yun. Kasi pag nasira po ang tiwala ng isang tao sa'yo, masisira ka na habang buhay. Diba? So, kailangan pag maayos kang tao, maging professional ka. No? Pag sinabi mo, tuparin mo. Okay, yan pong number 4. Number 3 natin. So, ano ba ang number 4? Tumupad sa usapan. Ayan na po, sinasabi ka, no, tumupad ka sa usapan. So, kung kailangan, may nabanggit ako, halimbawa, ako may nabanggit ako sa tao, na magkita tayo sa isang lugar, no? So, doon tayo magkita-kita para may pupuntahan tayo. So, kailangan tumupad ka sa usapan katulad ko. Di ba? So, kailangan tumupad ako sa pangako ko na po, nandun ako para pupunta ka. Ngayon, kung halimbawa, hindi ako tumupad sa usapan, pupunta ka, wala ako, parang niluloko mo yung kapwa mo, no? Parang biniro mo siya kasama panluloko. So, hindi po pwede yung ganun. Kasi hindi ka professional na tao, masasabi, manluloko ang tawag dyan. Diba? Kumbaga, hindi siya tumupad sa usapan. Halimbawa, may usapan kayo, magkita kayo sa lugar na ito kasi napaka-importante. Tapos, hindi ka sumipot. So, ibig sabihin doon, hindi ka maayos na tao. Hindi ka tumutupad eh. Hindi ka tutularan ng nakausap mo na, ay, hindi naman tumupad sa usapan yan, inindihan ako niyan, so hindi na rin ako pupunta. Pag sinabi niya ulit, hindi na ako pupunta. Kasi pinaasa lang ako niyan eh. Diba? Sa una mo pa lang na pagsabi na hindi ka tumupad, mawawala na po ang tiwala sa iyo ng tao. No? Kaya sana kung may mga kababayan tayong nangangako, gawin po. Kasi yung tiwala, mahirap po yan. Hindi na maibabalik. No? Kumbaga, hindi ka talaga tumupad sa usapan. Ayan po, no? Kailangan, bago ka magbitaw, siguraduhin mo na tumupad ka sa usapan or tutuparin mo ang usapan na yan
Kasi kung hindi, sasabihin sa yung sinungaling kang tao. O, di ba? Kaya kailangan maging maayos ka. Kaya nga, how to be you. No? Ganyan po ako. Tumutupad ako sa usapan. Kaya, eto na. Number 5. Paano ka pagsabihan na bastos? Or sasabihin sa'yo bastos. Yun, bastos, no? Kapag yung isang tao, makikita mo na hindi ka pinapakinggan. Magaling lang siya kung siya ang magsasalita, gusto niya pakinggan ka. Tapos kung ikaw naman ang magsasalita, di ba? Kung ikaw naman ang magsasalita, hindi ka pakikinggan. Ganun po ang style ng mga bastos. No? Oh. Yung sabi ko nga, hindi bastos. Pero kung may mga tao kang na-encounter na pag kinakausap mo parang baliwala lang, yan po masasabi natin na bastos yan. Kasi hindi ka pinapakinggan. Maganda lang sila pag sila yung pakikinggan. No? Pero pagka ginawa mo sa kanila yan, hindi mo sila pakikinggan, magagalit sila. Pero yan po ang gawain ng karamihan. No? Kailangan kung good listener ka, pakinggan mo muna yung sinasabi ng tao bago ka mang-isnab or ayaw mo na siyang pakinggan. Pakinggan mo muna bago ka magsalita din. May mga tao kasi na gusto nila sila lang ang magsasalita. Diba? Pag ikaw na, hindi ka na nila pakikinggan. Ganun po ang gawain ng isang bastos. No? Ako hindi ako ganun. Pinapakinggan ko sila para maintindihan ko. Ngayon kung ayaw mo akong pakinggan, kung ako naman na magsasalita, it's up to you. Hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Kasi alam ko bastos ka. Diba? Pero kung ikaw na klaseng tao may delikadesa ka sa sarili, kailangan dapat hindi mo rin gawin sa iba yun. Kasi gagawin din sa'yo yun. No? At saka tatandaan na ng tao yan na kung bastos kang tao, namimili ka ng kausap, ibig sabihin bastos ka. Diba? Kailangan maging maayos ka, always yun. Hindi po binibili sa tindahan ang makinig sa kapwa. Pero kung halimbawa, nagsasalita siya tapos hindi mo pinapakinggan, yan po ay isang kabastusan. No? Na gusto mo ikaw lang ang pakikinggan. No? Kaya kailangan baguhin mo yung ganyang style. Kailangan pakinggan mo sila, no? Tsaka ka magsalita kung meron kang isa-suggest, sasagot ka doon. Ganun po ang mga professional na tao. Pinapakinggan ka. Kasi kung sila naman ang magsalita, pakikinggan mo rin. So give and take lang, no? Yan po ang tamang gagawin ng isang tao na para hindi ka sasabihan na bastos, di ba? Pero kung mabait kang tao, mabuti kang tao, pakikinggan ka. Pero kung ayaw nila, kahit nagpapaliwanag ka, hindi ka pakikinggan, sa una pa lang na pag-iisip mo na hindi ka pinapakinggan ng tao, so ibig sabihin, binabastos ka niyan. So pagka ganyan na yung ginagawa sa'yo, wag mo na rin siyang pakinggan pag nagsalita. Kasi, yan po ang patunay na pag ikaw ang magsasalita ay hindi ka niya pakikinggan. So bastos ang tawag diyan. Di ba? So yan po ang ating number 5. Number 6, paano ba ang maging mahinahon na tao? No? Mahinahon na tao yung swabe magsalita, mapagpapakumbaba. Or humble, mahinahon. So, kung kailangan, maging mahinahon ka always. Di ba? Kasi, kung ikaw ay isang mabuting tao, always mo iniisip yan na ayaw mo na magkaroon ng kaaway. So, kahit anong sabihin sa'yo ng tao, kung binabastos ka man yan, o may nagagalit man sa'yo na hindi mo alam, no? Kahit may chismis ka na hindi mo alam at naririnig mo na yung pangalan mo sa ibang tao na sinisiraan ka, hayaan mo. Hayaan mo siya. Alam mo kung bakit? Darating ang araw hingi ng tulong sa iyo yan at kakausapin mo siya. Ngayon, para sa akin, no, ako po, no, halimbawa ako, mahinahon akong tao. So, always ako nakikipag-usap sa iba. Halimbawa lang. Ngayon, kung halimbawa may nagagalit sa akin na hindi ko alam, may nagagalit sa akin, pinagchichismisan ako na hindi ko alam, ang masasabi ko dyan, tahimik lang ako. Hindi kita kilala. Diba? Ganun yun. So, pabayaan mo siya. Isipin mo na lang ng mga taong hindi nagsasalita ng maayos sa'yo or chismis ka, sabihin mo na sa sarili mo, wala akong pakialam sa'yo. Basta ako, tuloy-tuloy lang ako sa buhay ko, naging mahinahon ako sa sarili ko, so ikaw pa rin ang magdadala niyan, hindi ako. Sino ba ang na-stress? Sino ba ang na-high blood? Ikaw, di ba? Hindi naman ako. So kung ako halimbawa ang pinag-uusapan, maging mahinahon pa rin ako at taas noo akong maglalakad sa kalye. Kasi alam mo wala ka namang ginagawa eh. So, kung tinitira ka, ito po yung mga idea, kung tinitira ka po na hindi mo alam at pinaparinggan ka ng mga tao na wala ka namang ginawa, deadma mo lang yan. Kasi po, kung halimbawa, papatulan mo yan, malaking gulo po.
halimbawa, papatulan mo sila na ganyan, mag-aaway lang kayo. So, ang mangyayari, ma-high blood ka, baka himatayin ka pa dyan kasi hindi ka nga nagagalit. Pag na-over high blood ka na, baka himatayin ka na. So, ang gawin mo, ano lang, bingi-bingihan ka na lang. So, sila pa rin yan ang magdadala ng kanilang ginagawa. So, kung ganyan po ang nakikita mo, na medyo tinitira ka na, medyo hindi na po maganda, so, hayaan mo sila, no? Parang bulag ka lang na hindi mo sila nakikita, dadaan ka niya sa isang lugar. Taas noo ka pa rin na naglalakad. Yan po ang isa sa mga idea na para po maiwasan mo ang gulo. Maging mahinahon ka sa sarili mo. Alam nyo kung bakit? Ang nakukuha po sa mga taong masyadong high blood or palaaway, stress po yan. Or cancer, cause of cancer po ang stress na sila ay laging nagagalit sa'yo or lagi kang pinag-uusapan, ibig sabihin, affected sila sa'yo. Kasi inggit yan. No, inggit yan. Kung ano man po ang nakikita sa'yo, siguro hindi lang nila alam kung anong meron ka, no? Ako para sa akin, maging mahinahon na ako, maging mabait na tao lang ako para sa sarili ko. Ngayon kung ayaw mo ng away, huwag mo silang papatulan. Ganun po ang suggestion ko sa mga taong mahilig po mang-away. Hindi ko kayo papatulan. So always ako nagpapakumbaba. Always po akong maging mahinahon sa sarili. No, ganun po ang dapat gawin kung how to be you. Kailangan maging mahinahon ka sa sarili. Huwag mo nang patulan kasi pag pinatulan mo yan, mas lalo silang apektado, mas lalo silang magagalit. Ibig sabihin doon, merong epekto, no? Merong epekto kung bakit mo sila sinagot, no? Kasi kumbaga naano ka na rin napuno ka. So kung hahayaan mo lang sila diyan, isipin mo na lang. Tatawanan ko na lang kayo. Bakit? Sino ba kayo? No? Ako, naghanap buhay ka sa sarili mo, naging maayos ka sa sarili mo, sa ginagawa mo araw-araw, kung anong nakikita nila sa'yo, so dedma mo lang yan. Kasi wala ka namang mapapala sa kanila. Hindi naman silang nagpapakain sa'yo, sarili mo naman. No? So, dedma. Yun po ang always mong gawin, magpaka-humble ka sa sarili mo. Huwag mo silang patulan. Kasi alam mo naman sila ganyan yan ang mga yan. Diba? Ugali na nila yan, hindi mo na pwedeng baguhin sa kanila. Kung chismosa sila, masyado silang galit sa sarili nila, always silang nagagalit, always silang nagbabantay sa kapwa. So, yan po ang sinasabi ko, always ka maging mahinahon. Kasi kung wala ka nun, magiging katulad ka nila, di ba? So, dedmahin mo na lang. Taas noo ka pa rin lumalabas bahay mo, diretso lang, di ba? Parang wala ka lang may nakikita, ganun lang yun. Kaya, the best na gagawin mo sa sarili mo. Okay. Eto, last natin. Number 7, how to be you. No? Ibig sabihin doon, how to be you. Maging masipag ka lang sa sarili mo. Kahit anuman ang korte ng buhay mo, mahirap ka o mayaman ka, maging masipag ka pa rin. Diba? Kasi kailangan mo ng pera araw-araw. So kung wala ka talagang mahanapan na pagkakakitaan, kailangan magtinda-tinda ka, no? Maging masipag ka sa hanap buhay kasi diyan ka po kumukuha ng pangkain mo araw-araw. Hindi ka pwedeng manghingi-hingi na lang. So kailangan mo pa rin kumita araw-araw. Maging masipag ka lang. Kahit na ito may mga idea ako, no? Kasi ako masipag ako. So ibig sabihin dati ang mga tao na yan may mga sinasabi, ito sobrang sipag nito, no? Ito nagaganito na yung trabaho tapos nagaganyan pa, no? Marami siyang mga extra income. So ang nangyayari po kasi diyan inggit. No, kung ngayon, kung may nagsasalita, may pinagchichismisan ka na sobrang sipag mo, tapos hindi ka pa rin umaasenso, ganun talaga kasi gumagastos ka, kumakain ka, nagbabayad ka ng kuryente, tubig, internet, lalo na ngayon, tumaas pa ang gasolina. So kung may sasakyan ka, may motor ka, gagastusan mo. No? Kaya nga, kailangan maging masipag ka sa sarili mo. Huwag mong iasa sa iba yung pangangailangan ng sarili mo sa pagkain, lalo na. No? Kailangan maging masipag ka. Kaya nga sabi ko nga sa iba no? Kung ako, kahit wala akong ganung kalaking negosyo, katulad ng iba, kung ano lang po ang hanap buhay ko, yun lang yun. Alanganin namang magtumbling ako dyan. Diba? Kung ano lang ang kinikita mo, yun lang yun. Siyempre, didiskarte ka rin para naman, mas kung gusto mong gumanda pang buhay mo, dumiskarte ka. Magsipag ka. Kasi para sa'yo naman yan Diba? Kaya po, yan nga sabi ko, how to be you. Nagbibigay lang po ako ng idea sa inyo kung paano po maging maayos kang tao na humarap. No? Importante, wala kang may ginugulo, wala kang may inutangan at tinakbuhan, at wala kang naging kaaway. Maging mabuti ka lang sa sarili at maging mahinahon. Yan po ang tunay na how to be you. Maraming salamat. Sana naman meron kayong nakuha or na-adapt kahit konti. How to be you po. Maging taas noo ka lang, kahit walang-wala ka. No? Kung may naninira sa'yo,
Iyaan nyo sila. Sila naman ang nagsasuffer niyan, hindi naman ikaw eh. Lagi ka lang dasal. O si God always lang ilagay sa sarili. At huwag mong kakalimutan palagi na special ka para kay Lord. Bala sila kung ano sasabihin niya sa'yo. Basta ikaw, maging mahinahon ka at mabait ka lang sa sarili. Yan po ang How to Be You. Maraming salamat. Please like at subscribe po sa aking channel. Sana nagustuhan nyo.